ang pagdating ng mga bagong trainee na makakasama namin sa company. Mag-iisang buwan na din pala mula nung dumating sila. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW dito sa Japan. Tara, samahan niyo ako, ikukwento ko ang mga kaganapan nung dumating ang mga bago naming trainee. Bago ang lahat ay bumili muna ako ng pasalubong na ice cream na para bang ako ay isang nanay na galing sa bayan. Kasama ko nga pala si Led sa pagpunta dito sa aming dating dormitory at nakita namin ang mga taga-team kusina na galing sa pamamalengke. At nakakamiss din naman talaga yung dati naming dorm kung saan dito rin kami tumira noong bago pa lang kami. Salamat naman at may mabait ditong senpai na nagbibigay ng tsinelas sa mga bisita. Pagkadating namin sa dorm ay excited na ako at hinanap ko na agad ang mga bago naming trainee. At dito sa hallway nakita ko silang tatlo na sayang-saya nung nakita kami. Char! Pagkatapos ay dumiretso ako dito sa laundry area kung saan yung iba ay naglalaban na agad. Grabe naman yon. Mga alas 9:30 pala ng umaga nung dumating sila dito sa dorm. At kagaya namin noon, struggle is real din sila sa pag-akyat ng mga maletang kay bibigat. Pagkatapos nilang iakyat ang kanilang mga gamit sa kanya-kanyang kwarto ay dumiretso na sila sa cafeteria para mag-ayos ng mga dokumento at mag-lunch. Katulad ng karamihan sa amin, ang pinanggalingan nilang agency sa Pilipinas ay ang YWA Human Resource Corporation. After nilang mag-lunch at mag-ayos ng kanilang mga dokumento ay bumalik na sila sa kanya-kanyang kwarto para mag-ayos naman ng kanilang mga kagamitan. Meron silang mga bagong bedding na provided ng company namin. Isang set yon. Sa mga wala pang idea kung paano maging trainee dito sa Japan, ganito po talaga ang eksena kapag bagong lipat sa bagong apartment o dormitory. Ang paglilipat at pagsasaayos ng mga gamit ang isa sa mga nakakapagod na gawain kapag nagsisimula pa lang dito sa Japan. Pero isa rin ito sa pinaka-exciting at memorable na moment ng mga trainee dito sa Japan. Unboxing nga ni, isa rin talaga sa kagandahan kapag marami kayong magkakasama sa isang batch ay meron kang makakatulong sa pagsasaayos ng mga gamit. Katulad nito, solid yung bigat nitong kama kaya nagbayanihan na sila dito para maiangat lang ito. Ay kung isa or dalawa lang kayong lilipat ay mahirap talaga yon. Ang mga trainee nga pala dito sa Japan bago lumipat sa pangmatagalan nilang tirahan ay meron munang 1 month na training sa ibang lugar. At kagaya ko, food processing din ang magiging trabaho nila dito sa Japan. At nabanggit ko kanina, katulad ko, ang agency nila ay ang YWA Human Resource Corporation na matatagpuan sa Paco, Maynila. Makalipas ang ilang sandali ng pag-ayos nila ng mga kagamitan ay huminto muna sila para lumabas at mamalengke. Kailangan din kasi nilang mamili ng mga personal needs at iba pang mga gamit na kulang sa kanilang mga kagamitang dala. Mabuti na lang meron silang isang senpai na naka-rest day ngayon na si Senpai Tin para samahan sila sa kanilang mga dapat gawin. Kasagsagan pa ng summer nung dumating sila dito. Malapit lang ang pamilihan dito sa dorm, mga 5 minuto lang na lakaran nandito na yung pamilihan. Merong Yako and Shop at meron na din ditong supermarket. Medyo mahal nga lang dito kumpara dun sa malayong supermarket. Maya-maya pa natapos na rin silang mamili at mukhang pang isang buwan na yata tong pinamili nilang mga groceries. Kapag trainee ka nga pala dito sa Japan, pagdating mo dito ay makakatanggap ka ng allowance na nagkakahalaga ng 85,000 yen. At ang allowance na yon ay pagkakasyahin mo sa 2 buwan dahil hindi ka pa muna sa sweldo. Grabe pala yung init nung dumating sila, talaga namang kasagsagan, tanghaling tapat siguro to nung namalengke sila. Ganito talagang eksena kapag bagong dating ka lang dito. Madaming pagod kapag nag-uumpisa. Ganon talaga kasama sa sakripisyo ng mga OFW. At dahil ginusto natin mag-Japan, panindigan na natin yan. At sa totoo lang, hindi pa talaga ito ang pagod na tunay na mararanasan. Ang tunay na laban ay kapag nagtatrabaho na ng pangmalakasan. Pagka-uwi ay diretso ulit sila sa kwarto para mag-ayos at hanggang sa gumabi na at ito na nga ang eksena na aking naabutan pagkatapos ng trabaho. Pagkadating ko, pinamigay ko na sa kanila yung pasalubong kong ice cream para tuloy akong nanay na nanggaling sa pamamalengke may pasalubong sa mga anak. 10 nga pala silang magkakasama sa batch na to. Pagkatapos kong makipagchika-chika sa kanila ay bumaba na ako sa cafeteria para maghanda na ng kanilang makakain para sa dinner. Ang swerte nila dahil meron silang mga senpai dito na naghanda ng kanilang makakain. At si Senpai Tine nga pala ang nagluto ng ulam nilang sinigang para sa dinner mamaya. At sakto meron ditong osechi na panalunan to ni Faye nung nakaraang party namin. Isa ito sa mga produktong ginagawa namin at maipapakilala namin ito sa kanila mamaya. At heto na nga, pinababa na namin sila para kumain. Pero bago kami kumain ay pinakita namin muna sa kanila ang osechi. At meron na agad silang idea kung anong ginagawa namin. At bilang mga first timer na makakita ng osechi, syempre namangha sila. Buti na lang hindi pa kinain ni Faye itong napanalunan niya noong nakaraang party namin. At dahil mga gutom na ang mga person, nag-lead the prayer na si Leds para makakain na kami. Medyo matagal-tagal din silang hindi nakakain ng sinigang, for sure na-miss nila yung ulam na to. Kaya naman, itadakimasu! Shoutout nga pala at maraming salamat kay Tine, kay Faye at kay Sei sa paghahanda ng pagkain na ito. At maraming salamat sa pagkuha ng mga videos para ma-document ang pagdating nila dito sa dorm. Akala ko hindi ko na madodokumento dahil nga may pasok ako ngayon. Buti na lang nagkaroon sila ng initiative na kumuha ng mga videos. Kaya maraming salamat talaga. Pagkatapos namin kumain ay pinatikim namin sa kanila itong osechi. At bilang mga Pilipinong hindi naman
naman sanay kumain ng mga Japanese food, syempre nasarapan kami. Walang halong eme, masarap talaga yung mga gawa namin. Grabe, sobrang nabusog kami tapos ang sarapan ng sinigang. Maya-maya pa ay nag-jikoshokay na sila para magpakilala sa mga taong makakasama nila dito sa dorm. Meron kasi sila ditong makakasama ng mga ibang lahi. Nabanggit ko kanina, mag-iisang buwan na buhat nung dumating sila dito sa dorm. Medyo na late lang yung upload ko, sobrang na-busy kasi. Kumusta na kaya sila ngayon? Ayun, mga pagod na. May isa nga akong nakitang nag-status, naghahanap na ng bagong likod. Pero ganun talaga, nakakapagod man, laban Japan. At pagkatapos ng lahat ng mga kaganapan ay nakapagpakilay pa ako dito kay Say. Ay salamat! At eto, pauwi na kami ni Leds. Katulad ng dati, nagmamadali pa rin, tumatakbo at naghahabol papunta sa tram station. O siya, hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.